I guess not many people know this kasi nakikita nila yung ate ko, ako. Siyempre, half Australian, half Filipino, tas alam nila yung daddy ko as lawyer. So, kala ng mga tao, sobrang yaman namin growing up. But my mom comes from a very humble background. Tubo po kami ng Bolinao, Pangasinan. Meron mang taga Pangasinan dyan? Hey! Bolinao! Ay, malapit ka ba sa Patal Beach? Oo, doon din kami, banda. So may katuday kami din. Oo, diba? Oo. Meron po bang taga Pangasinan dito? Ayan! Si tatay taga Pangasinan. Diba? So, mama ko lumaki sa Pangasinan. And marami siyang kapatid. Siguro, ilan ba sila? 3 sila, pero meron din siyang half-siblings sa mga 6 or 5. And growing up, maagang nagkasakit yung nanay ng mama ko. So, nasa kanya yung expectation na magtrabaho agad. Sila nung kapatid niyang lalaki, nagtrabaho agad sila. Sila yung tumutulong sa bukid, sila yung nagbebenta ng mga vegetables sa kung saang mangdaan noon sa Pangasinan. Habang yung mga iba niyang kapatid nag-aaral. Siya na yung nagbabayad ng tuition fee ng mga kapatid niya. Hanggang sa nag-asawa na yung mama ko, nagkaroon na ng mga anak kami, at lumipat na kami sa Australia. Siya pa rin ang tumataguyod sa pamilya. Siya yung in-expect, unfortunately, nung panahon niya, at nung mga, ano ba yun, siguro 70s, 80s, hanggang 2000s umabot. Ilang dekadang ginampanan ng nanay ko yung role ng pagtataguyod ng kanyang mga kapatid. Hindi man lang sa amin lang, di ba? So, na-spread out yung responsibility niya. So, yung sarili niyang pangarap had to take a backseat. Pinakita niya sa akin, growing up, na minsan yun yung kailangan niyang gawin. Kailangan niyang isacrifice yung sarili niya. And nakita ko, parang una, inisip ko, kailangan ko rin kaya yung gawin. Kasi may mga pinsan akong hindi pa rin sinuswerte sa buhay. Nandun pa rin sila sa status ng buhay from 20 years ago na tinutulungan ng mama ko sa kanyang mga sariling kapatid. At hanggang ngayon, meron pa rin yun sa buhay namin. Meron pa rin kami mga kamag-anak na kailangan namin tulungan. And inisip ko, baka yun yung dapat ko rin gawin. Baka I'll take a backseat dito sa gusto kong pangarap, no, na umarte. Baka dapat iba yung tahakin kong industriya para consistent yung trabaho ko. Alam naman natin, seasonal dito. And yes, minsan mukha tayong maporma. Pero, Japorms lang naman yan, guys, di ba? So, doon sa hard work ng nanay ko, di natapos. She did not finish high school, by the way. So, malaking bagay para sa kanyang education. Malaking bagay na i-impart niya sa amin na makatapos kami ng pag-aaral para meron din kaming mapuntahan, para matupad namin yung sarili naming mga pangarap. At hindi lang din yun, para kapag natupad na namin yung mga pangarap namin or napuntahan na namin. Kunwari, ang dream ko, itong sarili kong trabaho ngayon, maging aktor. Yun yung pangarap ko. Well, eventually, na-discover ko, yun yung pangarap ko. At ngayon nandito na ako and I'm making more than enough for myself. Kaya ko na rin tumulong sa iba. Kaya ko na rin i-share yung ganong klaseng mensahe or kumbaga courage na i-own nila yung mga pangarap nila and don't stop working hard for it because eventually you're also inspiring someone else. Another girl, your cousin, your friends, mga kapatid ninyo, maybe even a stranger. Ako sa posisyon kong to, napaka-privilege ko na I can inspire strangers. I get direct messages from mga taong humahanga, hindi lang sa akin, pero kahit sa ate ko, na nagpapasalamat kasi all those years na nag-aaral sila, naging inspiration ako. Hindi ko alam kung paano, pero I guess, like what the Perkins brothers said, the Perkins twins said, di ba? You set an example, and dun sila susunod. Next slide, please. My mother's choices expanded mine. Ibig sabihin, lumawak yung pwede kong pagpilian ng mga pangarap, trabaho. Kasi pinakita niya sa akin na nung panahon niya, kung ano yung in-expect sa kanya, yun din yung mismong stood in her own way sa kanyang gustong matahak na journey niya, na pangarap niya, hindi niya kinaya nung panahon niya. And kung ano yung pinili niyang gawin after that. Pinili niya na, papanindigan ko to. I'm gonna raise my daughters to be able to reach their own dreams.
And nung nakita niya ng maarangkada na career ng ate ko, at ako rin mismo, sumali na rin sa industriya, bumalik ng pag-aaral yung mama ko. And doon pa lang din, as she was 40 plus na, or maybe entering her 50s era, bumalik siya sa pag-aaral, bumalik siya sa pagtatrabaho. She ended up working in a hospital as a nurse aide, and doon ko nakita, hindi din natatapos, no? Minsan meron tayong chapter sa buhay natin na feeling natin, yun, tulad nung sa mama ko, feeling niya nung panahon na yun, baka hanggang abot tulong na lang ako. Kung ano na lang trabaho, basta kumikita, bibigay ko yung sweldo ko sa mga pamilya ko. Eh, bumalik siya sa pag-aaral. Bumalik siya sa pagtatrabaho. And then eventually, nagkaroon siya ng sariling agency, self-agency, para siya din mismo ang mag-inspire sa akin, sa ate ko, sa mga kamag-anak namin, even sa mga apo niya ngayon. Napaka-importante nun kasi para sa akin growing up, sila yung nakikita mo sa bahay eh. Sila yung naririnig mo, sila yung nagtuturo sa'yo ng mga dapat mong i-carry na values, na mga ideas, na mga purpose na pangahawakan mo sa buhay mo. I learned by watching what my mom did when life didn't make things easy for her. Nakita ko na tumatayo pa rin siya. She lets herself cry. Pero may mga panahon na bangon ulit. Bagong araw to. Diba? Kaya natin to. Next slide, please. One woman's freedom changes the next girl's starting point. And sa kwentong ito, kami ng ate ko yung next girl. Kami yung sumunod after her. So nakita namin, my mom's independence made us imagine na kaya din namin maging independent. Her leadership skill, to still go through all her challenges, to make sure masuportahan niya yung mga kapatid niya, at kaming mga anak niya, made us imagine na pwedeng maging leader. Tignan niyo naman ako, nandito pa rin ako with Pearl Vision after so long, and I feel like this is such an amazing blessing in my life. Hindi ko ito magagawa kung hindi yun napakita sa akin ng nanay ko. Her setting herself her own boundaries, eventually, once she learned, taught myself and my ate that our voices matter. Na pwede kaming magsalita pag ayaw namin. Pag hindi tama ang pagtrato sa amin. Naku, earlier this year, nangyari na yan sa mga nakakaalam dito. Merong mga pambabastos sa akong nakuha and hindi yung tama. And I spoke up. I said what I said and bahala na siya doon kung sino man yun, di ba? And also, choice. Knowing na merong choice yung mama ko para sa sarili niya, para bumalik sa school, para magtrabaho ulit, makes a bigger life imaginable. Mas makikita mo na, marami palang posible sa buhay na to. Next slide, please. Kasi kung ano man kinalakihan natin at nakita natin growing up, minsan yun yung iisipin natin, dapat pala ganun. Or, ganun lang. But, we can be more. Next slide, please. Girls can't just mean girls try harder. Because courage isn't enough if the doors remain closed. Yung pag sinasabi lang natin, kaya mo yan, magaling ka, malakas ang mga babae. Okay, pero kung hindi po kasi yung mga opportunities para sa atin, kung hindi siya accessible, tulad ng sa pag-aaral, sa safety natin, health and information, protection, so that we can avoid abuse or report it, support from our communities, sa mga magulang natin, or even real opportunities pagdating sa pag-aaral, pagtatrabaho, kung ano pa man yan na gusto natin. Next slide, please. So breaking the bias takes all of us. Like Ms. Gwen said earlier in her slideshow, kailangan nagsisimula yan sa parents. Ano bang mga expectation natin sa anak natin? Paano ba natin sila kausapin tungkol sa pag-aaral nila, sa mga pangarap nilang gusto nilang gawin sa trabaho one day, diba? Hindi lang sa mga college students, high school students, but it starts as young as soon as they can speak and understand what you're saying. Sa mga teachers natin, kaninong potential ba ang ini-encourage natin? Paano natin sila pagsalitain? Ano ang ehemplo na pinapakita natin sa kanila? Kapag ang teacher, kung kayo man ay teacher o guro sa inyong mga paaralan, paano nyo kinocompose ang sarili nyo in front of your own students?
Sa mga lalaki, are we making room or asking girls to adapt? There should always be space for everyone. Tulad din ng sabi ni Quest kanina, di ba? Let's make space for everyone. There's room for everyone. It's not a competition. Sa mga employers, kanino natin tinatrust ang leadership roles? Minsan, ako, papansin ko, lagi na lang, lalo na sa sa... Huwag na nga lang. Hindi kasi, papansin ko, kahit minsan sa industriya ng pelikula, makikita mo sa mga ibang film festivals, ang nabibigyan ng grant or ng pera kadalasan ay yung mga lalaking direktor. And paano na lang yung mga kwento ng mga babae? Paano na lang yung point of view ng mga babae? Pag hindi natin yun napakita, paano makikita ng babae yung sarili niya na pwede pala yun? Kaya kong maging ganon, di ba? China-challenge ba natin yung mga dati ng nakasanayan, mga dating boundaries, mga dating expectations, o pinapasa lang ulit natin sila after how many decades of trying to unlearn this? I think nandito na tayo sa tamang panahon din talaga to unlearn a lot of mga nakasanayan natin sa kultura about the women staying at home and being homemakers lang. That's their dream, by all means. But they can also be more. They can also have jobs, they can also be leaders, they can also be whoever they want to be. Diba? Next po. Our job isn't only to tell a girl that she can. Our job is to help build a world that doesn't keep telling her she can't. What will become possible for girls because of what we choose to change now? Hashtag, girls can dream, girls can choose, girls can lead, and girls can become. Yun lang po guys. I hope there was something inspirational there or something to take home, lalo na po sa kwento ng mama ko. Alam kong marami sa atin ang may mga magulang na yun din siguro ang pinagdaanan growing up, and that is why nandito na tayo sa mga posisyon kung nasa na tayo ngayon man. And I hope that you will also show the people looking up to you, mga kasama natin sa bahay, mga kapitbahay natin, or kapwa-kaibigan, kung ano ang kakayahan ng isang babae. Maraming salamat po. Ako po si Jasmine Curtis. Thank you very much po sa napakagandang talk about breaking the bias. So it's very important for us to